Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kaagapay, muli nagbabalik ako po inyong lingkod, si Kaagapay Matt. Bali ngayong hapon, pasado alas 4 na po, pupuntahan natin si Pastora Brenda at magbibigay po tayo sa kanya ng munting cash. Yan, mega love shoutout nga po pala kay Ma'am Post Lady ng UK. Ma'am, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at God bless you always po. Salamat po sa lahat ng tulong nyo sa mga beneficiaries natin. So, ayun lamang po mga kaagapay. Samahan niyo po ako ngayong hapon. Punta po natin si Pastora Brenda. Tara po. Yan, dito na po tayo kay Pastora Brenda. Ayun si Pastora. Magandang hapon po, Pastora. Mike po ito, Mike. Isipit mo na lang po. Ganito po. Yan. Ay, sus, yan. Wala talaga nito sa amin. Kamusta po, Pastora? Andito, mabuti naman. Kararating lang. Nagpapahinga. Kaya nga halata sa mukha mo na pagod ka. Saan po kayo galing? Nagturo sa Anita Elementary. Saan po? Anita Elementary School. Nag-Bible study po kayo doon? Hindi, nagpipiding. Okay. Ilang mga estudyante po yung pinakain niyo? Mula sa daycare hanggang grade 6 yung mga malnourished. Ngayon, ang pinaka-problem namin doon is yung lugar ng pagtitipunan ng mga bata. Okay. Kaya nga sabi ko doon sa teacher, paisihan ako kung anong kailangan. Kasi kahit pawid o kaya trapal, mabubungan lang yung mapag-aanohan ng feeding ng mga bata. Okay. Kasi yun yung problema namin doon. Walang pwesto kumbaga. Oo, wala pong pwesto. May lupang magandang pwesto pero yung pinakabubungan saka wala. Mainit po Oo, mainit. Yun yung Kaya parang sa reaksyon parang pagod ka tapos nag-iisip ka pa. Ang dami mo pang mga dalahin. Kaya yun. Kaya pala parang pagod na pagod. Anong oras po kayo nakabalik, Pastora? Alas 3 na ata. Kainitan pati. Kaya yun. Paano po yun? Pag nagpapafood feeding kayo, sariling pondo po ng Ano po? Paano po yung pondo nyo? Ang feeding po namin ay nanggagaling sa Convoy of Hope. Okay. Convoy of Hope from ibang bansa. And then, nangangalap lang po kami ng mga nanay para magluluto. And then, ako naman po yun sa mga bata. Magtuturo ng values education sa mga bata. Maganda po. Oo, yun po yun. Tinatry ko din po nga i-apply itong bibiraw. Para hindi na ako pumupunta doon, dito na lang ako. Kasi, ang nangyayari po sa akin masyadong malayo at mainit. Kung may apply ko po itong Anita, itong doon is Karansiha. Yung elementary po dyan. Malapit kila Lola Carmen. Oo, yun. Kaya yun. Kaya, parang nag-iisip talaga ako na masolusyonan, mabigyan ng kaparaanan na malagyan din dito para hindi na ako pumupunta doon. Kumbaga, dito na lang po kayo magpapafood feeding. Oo. Kaya, mas malapit nga naman po. Konti lang ang lalakadin doon kasi masyado. Kasama niyo po yung mga ka-member niyo? Si Jaira lang po. Yung anak ni Ate Elsa? Oo. Yun yung kasama-sama ko pag pumupunta doon. Kada ilang buwan po yun nagaganap? Po yun, Kuya Mike? Araw-araw po yun. Dapat nag-start na nga kami ng July 1. Kasi yun talaga yung starting namin, July 1 hanggang sa magtapos ang taon. Ang lang po ng DepEd, wag lang daw masasagasaan ang pag-aaral ng bata. Mag-ready lang daw po kami ng pang-feeding para pag nagtanghalian, yun yung pinakatanghalian. Kada lunchtime po nila. Oo, ganun. Parang din po pala yun, yung katulad nung dati nung panahon ni Marcos. Opo. Yung Nutriban ba ang tawag doon? Oo, parang ganun, Nutriban. Yan naman po ay bigas siya na may mga pinatuyong gulay at pinatuyong karni. Tapos lulugawin mo na lang siya. Or kaya... okay. Naka-ready na po siya. naka-ready mix na siya. Nakapack na po siya. Okay. Yan, saan bansa po galing yun? Hindi ko alam kung saan bansa. Basta sa malayo siya dumadating. Ang pinaka-coordinator po namin dyan ay si Ramil Aragon.
Okay. Yan. Kaya yun. May ganun na pala, thank you so much Mm-mm. sa mga, po, nag-i-sponsor ng mga ganyan. Yun yun. Kung hindi isampurado, ginisa sa, yung mga ginisa na may manok, or kaya, sasaing mong Arroz caldo. parang kanin, igigisa mo parang may, yung parang chowpan. Yun yung style. Papalit-palit lang, paikot-ikot lang po yung yung pagluto ng iba-ibang menu. Dito po binabagsak sa inyo yung Ay hindi, sa eskwelahan mismo. Okay. Kung saang school, doon ang doon dinadala yun. Dati po in-apply ko na itong libiraw. Sabi sa akin ni Kapitan, sa church na lang daw. Okay. Ang problema ko naman sa church, light materials lang po bagay yung unang church namin. Opo. Ay Saka medyo mas maliit, Ngayon, i-apply ko na lang para dito sa para makuha niyo po yung elementary dito. At di na rin kayo mahirapan. Yun po yun. Ilan taon na ba ang edad mo, Pastora? 48 na po ako. 48? Kaya, oo, sa tindi ng init ng panahon. Ang lakas nga ng pintig ng puso ko parang gumaganyan-ganyan. Tapos kaya, parang yung utak ko ay medyo umahan. Kaya nananahimik ako. Nakita ko, si Kuya Mark, andyan na. Kaya yun. Panapasyal Kuya Mark? May importante lang po kung mission sa iyo. May pinapabigay kayo sa'yo dito. Galing po ito kay Ma'am Push Lady. Yan, bilangin mo po yan. Ma'am Kung 3,000. Thank you kay Ma'am Push Lady. Para kanino? Para sa mga bata? Or... Kayo na daw po bahala kung para sa di ba may mga pinapakain po kayo dito? Ay, oo, para sa pinapakain. Kayo na daw po ang bahala. Okay. Ma'am Post Lady, maraming salamat po sa pagiging generosity ninyo. Kala ko, napaganyan tuloy ako kasi muli ni Ma'am Post Lady akong naalaala. Kaya, pero lagi ko naman po siyang naiisip, kumusta na kaya si Ma'am Post Lady? Yun yung aking kaisipan po. Nandiyan, yun naman po pala, napakabuti talaga ni Lord at kasi, pag naiisip mo ay isang tao, si Lord naman gumagalaw. Tama. Kumusta? Kaya yun. Kumbaga po yun? Instinct. Kaya salamat kay Ma'am Post Lady. So, Ma'am Post Lady, napaka-generosity nyo. Kala ko nalimutan mo na ako. Hindi papalan. Pero ikaw hindi kita Ma'am Post Lady nakakalimutan. God bless you po Ma'am Post Lady. And thank you po dito sa kas na ito po na ipinaabot mo sa akin sa hapong ito. Yun lang po yung God bless you. Ingat po kayo dyan sa malayong lugar. Gustuhin man po namin kayong makita, hindi namin kayo makita, pero presence na lang ni Lord po, maramdaman ninyo, and then lagi po namin kayong ipinagpipray. Yun lang po, and God bless you po, Ma'am Post Lady. Thank you po din, Kuya Mark, sa biyayang ito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakarating ito. Kayo po talaga yung daluyan ng mga pagpapala mula sa kanilang malalayo, papatungo dito sa Pilipinas. Yun lang po. Napakabuti ni Lord. God bless po. Thank you po Kuya Mark and Ma'am Pastora. Yun po. Napanood nila yung interview sa akin ni Kuya Efren. Yung bagang ang pamagat ay napapagbintangan si Pastora. Ay may tempo si Nanay Myrna kay Pastora at napapagbintangan si Pastora na siya ang nagpatigil. Yun yung pamagat doon sa Ngayon napanood po nila yun. Parang ganitong oras po nila napanood, kinaumagahan po ang aga-aga pong pumunta dito ni Nanay Myrna. At kinausap niya po. Kung nung pagpasok niya po, katatapos ko lang mag-devotion, pagpasok po niya dito malumanay. Pero habang tumatagal po, na siya, yung tumataas ang boses niya. Ay ako pa naman po, pag tinataasan ng boses, nananahimik na lang ako, naganyan na lang ako. Nagaganyan ako. Pero yung isip ko, nagpipray kay Lord, nakikipag-usap kay Lord, habang siya po ay sumataas ang boses at nagsasalita sa akin. Ganun po yung sit-up nangyari ng mga panahon na yun. And then, may nag-chat po sa akin para puntahan ko man si Nanay Carmen, para paisihan ko nga na magpasa ng papel doon sa dait. Ngayon, di sinabihan ko, siya po nagpaalam na, masaan ka na? Mag-pray ka muna. Nag-pray man po siya, pero grabe yung hagulhol niya. Grabe niya yung iyak niya po sa akin. Yan.
Ayaw daw naman niyang masayang yung mga pinagsamahan namin. Pero ang gusto daw po niyang mangyari, ipakiusap po daw kay Papa muna. Pumunta dito at makikipag-usap daw siya. Yun yung sabi niya sa akin. And then, after nga noon, napanood din ni Ate Elsa, hapon man na nagpunta si Ate Elsa dito, tanghali, sinabi niya sa akin na, Pastora, ano ang ginawa kong masama sa iyo? Bakit ako kasama diyan doon sa napanood kong yun? Aba, malay ko kako. Kaya nga kako, sabi ko sa inyo, tigilan kako ninyo yung mga kwento-kwentong mga ganyan. Dapat nakikinig na lang kayo, yun yung sabi ko sa kanila. Kung sinanay Mirna kako, sinabihan ko siya, at lang laki ng tanong niya, sinabihan ko si Nanay Mirna na ang lupa may tainga, may pakpak ang balita. Sabi kong ganyan. Hindi ko pa ako alam na yung anong yun nasa vlog na yun ay ang nag-forward na lang yun sa akin ay yung isang kapatiran namin sa San Lorenzo. Yun man yun ang nag-forward ng kako sa akin. O yun. Saka isa pa kako, talaga mang lininaw na ni Kuya Efrena. As in talagang tama na, pahinga na. Saka desisyon na nila pati kako yun. Huwag na kako kayo magalit sa akin. Yun yung sabi ko sa kanila. Sabi si Ate Elsa man ang pakiusap. Sabihin ko daw kay Papa muna, linisin, ayusin, at wala man daw silang ginagawa sa aking masama. Habing ganyan. Sabi ko, sa isip ko na lang, hindi man mangyayari yung ganun kung hindi nagang salita. Sabi kong ganyan. Kaya nga kako Ate Elsa, sabihan mo naman sila ni Mirna, dahil na magandaldal. Dahil na kung ano-ano pagang tayo mo, sa araw-araw po ng ginawa ng buhay. Pagkakagising paroon, papunta dito, kung sino-sino ang pinaganggayanan niya. Para po salamat na lang Kuya Mark at may nakaroted ang salita ng Diyos sa puso ko. Nasa ginagawa po nila sa akin, mas mapalad ako kaysa sa kanila. Alam niyo kung bakit? Mapalad ang taong laging inaalipusta, laging inaapi. Bakit? The more na inaapi ka, the more naman na pagpapalaing ka ni Lord. Basta lagi ka lang humble at teachable sa harapan ni Lord. Yun yung sabi ko. Yun yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Pero ihahanda ko pa rin, Lord, ang puso ko, ang isip ko, kasi pag ganitong lagi ang naka-encounter ko, handa na akong mag-rest and peace. Sabi kong ganyan, handa na ako kasi gawa ng ang aking kaluluwa 100% na kay Lord na. Kapag ganyan ako, pag nakikipag-usap kay Lord, Lord, kapag ganito lagi ang ilan sa mga member ko, papasalamat ako pero handa na ako, Lord, kung ano talaga ang kalooban mo sa akin. Handa na akong umuwi sa'yo, na ganyan na lang ako sa harapan ni Lord. Kasi, may pasaning ka na sa buong congregation. Tapos sinasabayan pa ng kapaligiran. Kaya grabe ang pagpapasalamat ko, Kuya Mark, sa nangyayari mga pagsubok sa akin na ito. Kaya yun. Kumbaga, bilang leader ba nila? Kumbaga, ikaw yung nagpapastol sa kanila. Na sana magbago yung pananaw nila sa buhay. At siyempre dapat lubos nila maunawaan. Opo. Yung Bible kasi hindi lang yan basta-basta binabasa. Hindi. Dapat yan laging isinasa puso. Totoo po yan. Sabi nila mahirap magkalaban, mahirap pagsamahin ng puso at isip. Totoo yan. Kaya, gaya nga po ng sabi nyo, kumbaga, ipinagpapasa Diyos nyo na lang. Tama po yung pastoro kasi mas maluwag sa puso na tanggapin yung sasabihin ng ibang tao kahit masakit sa kalooban nyo. Pero, kailangan din nila matuto. Yun nga lang ang, kumbaga, real talk na lang, kailangan talaga nila matuto sa buhay. Kumbaga. Kasi, bilang ikaw yung tagapastol nila, dapat susunod sila sa kagustuhan mo din na ito yung tama. Huwag ka nang lumiko. Nandun ka na sa diretsong daan eh. Opo, totoo yan. Sumasaliwa ka pa, parang ganun po. Opo, totoo yan. Sabi ko nga bukas naman ang pinto bukas naman ang pinto ng simbahan ko eh. Kung ayaw nyo na sa akin, hindi ko na kayo pipigilin. Tigilan nyo na ako. Kasi the more na ginaganyan nyo ako,
hindi naman ako ang ginaganyan nyo eh. Si Lord naman ang ginaganyan nyo eh. Mm. Sabi kong ganyan. Kaya yun yung sermon ko po nung linggo. Yung sermon ko nung mga yung awit chapter 1, talagang as in, tinamaan man po si Nanay Merna, pero talagang pagkatapos ng sermon ko, nag-hysterical siya. Parang galit na galit siya sa akin. Kaya yun. Pero, sige lang, the more na hindi ako sinasaktan, Kuya Mark, okay lang, sige lang. Kasi word of God yun eh. The more na lumalabang ka sa salita ng Diyos, the more ka naman talagang masasagasaan ka talaga ng salita ng Diyos. Kaya iyan. Sabi nga nila, masakit yung katotohanan. Yes! Pag hindi mo tinanggap sa puso't isip mo yon, ikaw yung apektado. Oo, katotohanan kasi lang kako ang magpapalaya sa ating lahat. Sabi kong ganyan sa kanila. Kaya sana, magbago pa yung pananaw nila sa buhay. Basta ang request lang po ni Ate Elsa ay gusto din daw niya makausap si Kuya Efren at si Nanay Mirna ganun din. Lilinawin daw nila bakit sila tinanggalan ng suporta. Alam naman daw po ni Ninong niya na kayo nga lang ang inaasahan. O wala man daw po silang ibang pinagkukunan. Yun ang sabi ni Nanay Mirna sa akin. Ay kanina ngang umaga, nagsasalita na naman na ipinagkakait ko daw si Kuya Efren. Inuutusan lang daw ako na i-chat ko si Kuya Efren para makausap niya. Hindi ko daw i-chinachat. Ipinagkakait ko daw si Kuya Efren. Sabi na nga, Lord, pambira, salamat Lord. Napapagbintangan naman ako nitong ipinagkakait ko naman si Kuya Efren. Pambira ka ako yan. Thank you kay Lord. Pero naganyan man na po ako kay Kuya Efren. Nagsabi man na po ako. Hayaan na nga lang daw. Oo, tama. Hayaan na nga lang daw po. Talagang yun, kumbaga, sasaloy mo na lang yung inis at galit. Pero yun nga, unang-una, dasal na lang palagi. Wala namang ibang solusyon sa problema natin. Opo. Kaya nga nakakaupo-upo ko dito, kumbaga, yun nga, pagod ka galing doon sa pagturo, may isipin pa doon at gawain. Sasabayan pa nito. Salamat kay Lord. Kaya yun. Kaya kontento ako nakaupo. Nakita nga kita, unang-unang naiisip ko, parang ang lalim ng iniisip ni Pastora. Parang malalim ng iniisip na pagod. Totoo po yan. Lakas makaputi ng buhok ng stress, ano po. Naghahanap na nga ako nung parang supply na ginaganyan para kulay na kulay. Wala akong makita. Pag lagi kang ganyan talaga, pag lagi kang stress o ano pa man, mabilis makaputi ng buhok. Naniniwala ako dyan kasi medyo maputi na rin yung buhok ko eh. Kuya man. Pero yun, walang pray lang palagi. Lahat ng mission natin sa lupa, may tamang proseso yan. Kumbaga, dumadaan ka din sa tamang proseso na ibig ko sabihin na kahit may mga ganyang problemang lumalapit sa'yo, may blessing, Kuya. Kuya Mike, tingnan mo ha. Sa dami ng problema ko, sa dami ng isipin ko, may problema, may isipin pa sa paligid. May blessing. Just imagine. Kita ninyo, mapalad talaga yung inuusig, pinadadala. Salamat kay Lord. At may pag-uusig, may pagpapala. Yung mga nang-uusig, damo na nang-uusig, wala naman tinatanggap. Ay, salamat kay Lord. Lord, salamat kay Ma'am Post Lady. Yun nga yung sinasabi na tanggapin natin yung, alisin natin yung puot at galit sa puso natin. Kasi kung ikaw handa ka maglingkod kay Lord, marami kang dapat alisin. Marami kang dapat alisin. Ikaw bilang pastora po, di ba? Alam niyo na yung hirap at sakripisyo. Yes, opo. Kaya ayun lang, sana wala naman akong ibang hiling pray sa kanila na maunawaan din nila kung bakit. Sila din naman minsan sa tao, tayo na lang yung tawag dito. Yung sagot sa problema natin, minsan tayo din eh. Opo.
kailangan mahanap nila yung solusyonan. Masolusyonan nila yun. Diba? Kaya, Ayun lang, Pastora, ha? oo. Salamat po, Mm. Ma'am Post Lady and Kuya Mark. Thank you very much sa pagiging generosity ninyo ng labis at labis. Salamat sa buhay mo, Kuya Mark, at ikaw po yung daluyan ng mga pagpapala. Yun lang po, and God bless you. To God Sana be the pala, Pastora, maging matatag ka pa sa mga hamon at problema ng, alam mo na yun, ano po. Yes. Talagang mabilis lang makaputi ng buhok yan. Opo. Sana pagbalik mo po, may itim na ito. Ingat lagi, Pastora. Oo, sige God bless po, po God sa bless inyo, po. ha? Oo.